We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sobra 40 ka mga bata nga gikan sa Bukirong Barangay nga nalakip sa less fortunate sector sa Cagayan de Oro City. Gihatagan og sayong pinaskuhan sa Lumbia Police Station pinaagi sa pagsuroy sa dakbayan. Ani ang report. Mga dagkong ngisi, ingon man mga katawa nga nakita gayud sa mga bata. Kini ang gibati sa 48 ka mga bata nga nag-edad og 5 hangtod 10 anyos human nga mahimong benepisyaryo sa programang Suroy Bata sa Lumbia Police Station sa Cagayan de Oro City. Among mga bata gikan pa sa mga hilit ug bukirong bahin na mga barangay sa Cagayan de Oro. Sila ang napili sa kapulisan, sanglit nalakip sila sa mga hilabihang naglisod nga mga magbanay nga mapahalipayan karong Pasko. Gidala ang mga bata kinsa sa unang higayon nakatamak sa usa ka dakong mall sa syudad. Gidala sab sila ngadto sa usa ka iladong fast food chain ug human makakaon, gidala sila ngadto sa usa ka playground diin nakadula-dula. Police Station at Lumbia kaya ang amo mangong area of jurisdiction mostly hinterlands. So amo yung gina priority nag-initiative atong personnel nga muadto gyud sa pinakasuok nga baryo no ug i-invite namo ang ilang mga anak. Dako ang kalipay sa Lumbia Police Station nga makitang nagmalipayon ang mga bata nga makasuroy sa syudad. Actually sir no ug imong tan-awon gyud sila personal magyud nimo sila mahimamat. Gani ang uban galing mga bata sir say dili na nilhot dun og pagkaon tong ilang pagkaon kay ilang dadon kuno para sa ilang mama ug papa no luoy kayo so murag mutulong gyud ang imong luha kay sa ilang kagamay nga pangidaron nagyapon sila panglantaw sa ilang ginikanan. Pasalig karon sa kapulisan nga magpadayon ang ilang mga inisyatibo aron makahatod og tinuoray nga serbisyo ilabi na sa mga bata. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Gidayeg ang usa ka magtutudlo sa Davao City human niini gibantayan ang baby sa iyang estudyante kinsa nag-exam ni adtong tungura. Ato siyang ilaylahon sa report ni Argel Relator. Miani og pagdayig ang pagkugo sa usa ka teacher sa baby sa iyang estudyante kinsa nag-exam niadtong tungura sa usa ka kolehiyo sa Davao City. Gikarga sa teacher ang baby hangtod na human ang exam sa iyang estudyante nga inahan sa baby. Meet teacher Cecil Tapini. Naluoy matud pa siya sa sitwasyon sa iyang estudyante ni adtong higayuna nga naglisod sa pag-answer samtang gikugos ang iyang 2-month-old nga baby. Busa, isip usasab ka inahan, gikarga niya ang baby sa iyang estudyante. Primero, mura ko nag-hesitate kay kanang dugay-dugay na wala nakakarga og bata tapos gamay pa pud kaayo siya. So nag-alanganin ko pero siguro kanang mother instinct god na nakita nimo na uy ang imong estudyante naglisod. So kinsa man puy lain ang karga wala may lain so take over si ma'am. Sumala ni Teacher Cecil, makita matud pa niya ang determinasyon sa inahan sa baby nga makalampos gayud sa pag-eskwela. Kanang makita gid nimo na naagid siya pangarap sa kinabuhi ba na nagapaningkamot gid siya sa iyang pag-eskwela. Mag-participate man pud siya sa abang online. Naka-online class ang inahan sa baby nga mao ang may 23 anyos nga si Malin Mamayas nga taga Sitio Namnam, Marilog, Davao City. Busa, matag-exam lang gayud siya, nagaadto matud pa og eskwelahan. Sa amo wala man gyud mo bantay, then lisod pud siya sa amo nga ibilin namo kay best kid man gud ang bata. Busa,
Mapasalamaton gayud kuno siya sa iyang teacher alang sa pagkapot sa iyang pangandoy nga mahimong usasab ka magtutudlo pohon. Masugid ko salamat sa ilaha kay kung dili tungod sa ilaha nag-encourage ko nila nga magpadayon sa akong pag-eskwela. Wala pud ko kaabot nga first year college ko karon. Dili na siya hindrance kanang imuhang situation diha. We have lot of different kinds of situation na we are facing sa atong kinabuhi. But if you have your goal, you have your dream, fight for it and pray. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Gikumpirma sa Marawi City Prosecutor's Office nga gikasuhan na ang nadakpang kaubanan matod pa sa mga sospek sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Samtang magpadayon ang misa sa sulod sa universidad, bisan sa nahitabo. Gikumpirma sa Marawi City Prosecutor's Office nga nadawat na sa ilang buhatan ang kaso nga gipasaka batok sa dinakpan nga si Jafar Gamon Sultan nga ginatudlo sa kapulisan ug kasundaluhan nga kaubanan sa mga sospek sa pagpamusikad sa gym sa MSU Marawi. Apan bisan sa hitabo, padayon gyapon ang misa sulod sa MSU. Apan temporaryo kining ginapahigayon sa University Chapel. Wala pa kuno nawala sa huna-huna sa usa sa mga biktima nga si Nanay Esther ang mga hitabo atol sa pagpusikad. Pipila ka minuto lang human nakasulod siya sa gym. Apan dili kuno kini makapugong kaniya para mutambong pagbalik sa misa nga ipahigayon sulod sa eskwelahan. Basta sa Panginoon, hindi tayo matakot. Hindi mo na siguro mapapabalik dito yung mga naka-experience ng bomba. We'll find another place. The winning point of what happened here on December 3, na lalo pang tumibay ang ating ugnayan bilang mga Christians and Muslims. Mga kapuso, sa inyong pagpanuroy karong holiday season, ayaw kalimte ang pagdala og payong nga panagang sa gilaumang kainit sa panahon ug hasta na sa kalit nga mga pag-ulan. Sumala sa pag-asa, apektado ang tibok Luzon sa northeast monsoon kun hanging amihan. Easterly Sabo, init nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Maayo ang dagan sa panahon sa halos tibok Mindanao karong adlaw base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Gawas lamang sa panagsang pag-ulan sa pipila ka lugar, partikular sa isla sa Sulu. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka 30 anyos nga tricycle driver sa Kabakan, Cotabato ang gidayig. Human ang naghanyag og libreng sakay alang sa mga estudyante isip pasalamat. Human siya nakapasar sa licensure examination for teachers. Ato siyang ilailahon sa report ni Jess Tony Humamil. Tumang kalipay gayod ang nabati sa ka 30 anyos nga tricycle driver nga si Tukay Kamid Jr. Tubong Kabakan, Cotabato, dihang nakapasar siya sa September 2023 licensure examination for teachers. Taliwala sa kalisod, naring kamot gayod matod pa siya sa pag-eskwela aron makahuman og mahatagan og maayong kaugmaon ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang duha ka mga anak. Ang sarap kasi sa pakiramdam, sir, na yung pinaghirapan mo is makakamit mo talaga sa kabila ng hirap bilang isang tricycle driver. Busa, isip pasalamat sa iyang advanced Christmas gift. Naghanyag siya og libreng sakay sa mga estudyante sa Kabakan, Cotabato. Allah, pag nakapasa ko itong late, magpapalibreng sakay ako, sabi ko sa sarili ko. Napakaganda sa pakiramdam, sir, na yung mga estudyante, ilibre mo sila ng sakay tapos magpapasalamat sa iyo. Sukad 2017 pa, nagpamasada si Tukay og naga-part-time sab siya isip online seller. Paghuman sa iyang klase, tudo kayod na sab siya sa pagpamasada. Ang naging motivation ko talaga, sir, yung sabi ng mga magulang ko na pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi yan mananakaw, sabi ng nanay. Pag ako, sabi ko, hindi ako nag-aral, ano na lang ang future ng mga anak ko. Kasi matikman ng mga anak ko, sir, yung kumain sa labas, magkabili ng mga gamit. Gipamatud ang gayud niya nga bisan pa man sa kapitos, wala kini na himong babag kaniya nga makabot ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Busa, dunay mensahe si Tukay sa mga kabataan nga nangandoy nga makahuman og eskwela.
Ang kahirapan po ay gawin nating inspirasyon. Aral ng mabuti. May way talaga sir na desidido talaga sa tao na magkapagtapos ng pag-aaral sir. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Gibatikos karon sa Poland ang usa ka lawmaker human gigamitan og fire extinguisher ang pagpalong sa mga kandila sa parliament. Makita sa video kining usa ka lawmaker sa Poland nga mikuha og fire extinguisher o gipasiritan ang Hanukkah menorah candles nga anaa sa parliament. Makita sab sa video ang mga security guard nga daling gipapahawa sa lugar ang mga tao tungod sa white cloud nga gikan sa fire extinguisher. Halos sa tibuok lobby ang napuno sa powder nga gikan sa extinguisher. Dahil mitindog sa podium ang lawmaker o gibutyag nga iya kadtong gihimo tungod sa tani kuno ang Hanukkah. Tungod sa gibuhat sa mong lawmaker, gipagawas kini sa speaker sa parliament o gipasakaan sab og reklamo sa prosecutor's office. Karong holiday season, gilauman ang pagsaka sa presyo sa pipila ka mga lingin nga prutas sa Zamboanga City. Ani ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa pipila ka mga mamaligyaayog prutas sa Zamboanga City nga posibleng musaka ang presyo sa mga baligyang prutas karong holiday season, ilabi na kadto mga lingin nga matud pa magdala og swerte. Sumala sa mamaligyaay sa usa ka fruit stand sa Barangay Santa Maria nga karon pa lang nakasinati na sila og kakulangon sa supply gikan sa ilang mga supplier, sanglit daghan na ang nagapamalit. Ang ubang prutas magikan pa matud pa sa Davao ug Sulu ug ang uban import pa gikan sa laing nasod. Ang short sir. Dapalda supply, tasubi sir, por causa tasubi presyo. Mga lemon, apple, si orange, tapalda sir. Posible kunong musaka sa 5 pesos pataas ang presyo sa matag kilo sa prutas. Sa karon, ang presyo sa apple mapalit pa sa 3 for 100 pesos. Ang grapes ana sa 300 pesos per kilo. Ang watermelon ana sa 70 pesos per kilo. Ang kiat-kiat mapalit sa 100 pesos ang bundle. 100 pesos sab ang matag tulo ka buok nga pungkan. Halinon sab ang ubang prutas sama sa papaya, pinya, apan. Ang prutas nga mangga, posibleng mao ang pinakadako nga isa ka nga presyo, sanglit menos kuno ang supply niini. Posible kunong moabot sa 200 hangtod 220 pesos ang matag kilo niini kung itandi karon nga anaa pa sa 160 to 180 pesos ang kilo. El mangga ara po ko barato. Tiene besta kita tamin karo. Si escaso. Sikat sila 13 fruit daw. Saan sila mga kwan kore kat si damon pruta. Busa ang ubang mamalitay, ginagmay na lang daw ang paliton basta dunay mahanda ilabi na karong bagong tuig. Amo kasi importante na Christmas. Tapunay kami na mesa. Maskin umbilok pwede maskin karo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki ang nakuhaan og video diyang gipakita niini ang pribadong parte sa iyang lawas sa tulo ka estudyante samtang ara sa pampublikong lugar sa General Santos City. Sa karon, ginapangita pa kini sa otoridad. Ani ang report ni Abby Caballero. Dawalay labot sa mga tawo sa iyang palibot kining lalaki nga nakaitom og jacket. Dihang iyang gigunit-gunita ng iyang kinatawo samtang anaa daplin sa dalan sa Barangay Dajangas North sa General Santos City. Taod-taod, iya nagayod gipaubos ang iyang short o gipakita sa tulo ka estudyante ang iyang kinatawo. Sinalabas yung aring na sa sarili po doon sa harapan mismo ng mga bata. Mga mga siguro mga 7 meters lang ang distansya sa mga estudyante. Kaya yung bata naman, nabukunwari lang na parang walang nakita at then nagkuhan siya ng video. Pipila ka minuto ang milabay, dali matod pang mihawa ang sospek sakay sa motorsiklo. Daling mi-report sa kapulisan ang maong mga estudyante. Ug nasayran nga sa samang adlaw, miadto sab sa Plaza General Santos ang maong sospek. Ug nagpakita sab sa iyang kinatawo ngadto sa mga estudyante nga ana sa lugar. Nakuhaan og hulagway sa mga estudyante ang motor ug plate number sa sospek. Sa karon nakig-koordinar na ang kapulisan sa LTO aron mailhan na ang sospek. Posibleng mag-atubang og kasong acts of lasciviousness ang sospek. Magfa-file ba ng case yung mga estudyante o yung parents nila? Sinabihan natin na magpa-file sila. So, willing naman sila mag-file as long as ma-identify natin yung suspect. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako, si Abby Caballero. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong Pasko,
Mas makaspend time kita with our loved ones tungod gideklara ni Pangulong Bongbong Marcos nga special non-working holiday ang December 26 subay sa Proclamation number 425. Kini aron tagaan og higayon ang matag pamilya nga maglipay-lipay subay sa kasaulugan sa Pasko. Makaaghat sab kini sa matag pamilya nga mas paligunon ang ilang relasyon sa usag-usa ug aron mapromotar ang turismo dinhi sa nasod. Happy long weekend mga kapuso! Mga local artists sa Zamboanga City ug Isabela City sa Basilan giatagan og oportunidad nga maila ang ilang obra ug talento atol sa gipaygayong Zamboanga Peninsula Creatives Caravan sa Zamboanga City. Ano ang report ni Efren Mamak? Gibana-bana ang anaa sa 80 ka mga local artists sa Zamboanga City ug Isabela City, Basilan ang misalmot sa Zamboanga Peninsula Creatives Caravan nga gipangunahan sa Department of Trade and Industry Region 9. Tumong nini nga maila ang kahanas sa maong mga local artists sa ilang creative output sama sa painting ug paggama og mga artistic handmade products, lakip ang pag-ila sa ilang talento sa pagkanta, sayaw ug uban pa. Matud sa DTI 9, kabahin kini sa mando sa balaod nga Republic Act 11904 o Philippine Creatives Industries Act nga buot palambuon ang local skills and talent sa mga individual o grupo nga mamahimong panginabuhian. This is the newest industry here na dati parang binabaliwala natin. Pero ang dami pala nila. So kailangan talaga natin tutukan, identify, ilabas sila, no? Because of course, hindi mababaliwala ang pagod nila dito. Lakip dinhi ang usa ka local artist nga nagahimo og mga sinina sa iyang dolls nga inspired sa kultura sa Muslim, Kristiyano ug lumad. Masaya po kasi kumbaga tulad sa Luzon, namamangha sila. Ganito pala ang tradition noon sa Mindanao, especially pa na very colorful daw. Atol sa aktibidad, tuduan sab ang mga local artists kalabot intellectual property rights aron maprotektahan ang ilang mga gama. We are crafting also an ordinance, no? Hopefully will be passed next year to support our creative artists, no? Wala pwede kita dali incentives. It is an opportunity for us to showcase the wealth of talent that resides within our communities, a talent that not only enriches our cultural identity, but also contributes significantly to the economic growth of our region. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka batan-on nga nalakip sa naghimo og bomb joke ato sa opening ceremony sa Paskuhan 2023 sa Pagadian City, miluwat og public apology human mipasidaan ang LGU nga pasakaan kini og kaso. Anya ang report. Pinaagi sa fireworks display, opisyal nang gipasiga ang giant Christmas tree sa Plaza Luz, Pagadian City atol sa Paskuhan 2023 nga gidagsa sa gibanabana ang anaa sa 10,000 kakatawhan sa maong syudad. Apan mikuha sa atensyon sa Pagadian City LGU ang mga nag-comment og bomb joke sa Facebook Live sa maong ahensya. Sumala pa, anaa kuno sa kapin 20 ka mga batan-on ang naghimo og bomb joke. Tungod niini, mipasidaan ng LGU nga makasuhan gayud ang mga nagahimo og susamang binuang. Mailan yung kaso na sila tanan, pero katong mo public apology, ato na silang i-spare, no? Kay usahay tungod sa batan-on nila ba. Karon we have to make it known nga since na ay nahitabo sa Marawi, hindi kita magbuhat og inani karon kay delikado magod. Ang bomb joke ginadili gayud ubos sa Presidential Decree number 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pwedeng mapriso sulod sa 5 ka tuig ug adunay penalty nga 40,000 pesos subay sa maong balaod. Hinuon, voluntaryong miadto sa City Hall ang duha sa mga batan-on kinsa miangkon nga aduna gayud sila'y kalapasan sa ilang nabuhat. Gani, padayon ang pag-awhag sa Pagadian City LGU alang sa uban pang nagbuhat og bomb joke nga mudangop sa ilang opisina. Comment ko granada maro pud ma'am. Ning akong pasabot ta to ma'am ba kay kaning kuan bawal po na ang granada. Maro pud ma'am. Mga tanan katawan sa Pagadiano bahin sa opening gabi sa plaza pasaylo kay ko sa kan bomb joke nga akong nabuhat gabi kay kuan ra man to pagod kining
Ning apel lang ko sa unsay mga bawal dalon ba pero mali dito nga kuan na wala na ko na realize. Nakasabay lang ko sa trend bitaw sa uban sir dayon naka-paste na ako mo nabuhat na ko to siya ngayon nato. Tingala ko pagka morning sir nga muna dito siya gi-screenshot dayon viral na siya. Yes sir. Yan ko diri sir para mangayo ko pasaylo sa dili na ako usbuhon nang ako ang gi-comment dadto. Atong digid mo anhi, dili mo himog public apology para may baon sa tanan nga dili day mao atong gibuhat. Para sa sunod wala na ibubuhat. Sa sunod dili na ta mo pasaylo, dili na ta ingon nga spare ka sa kaso kay na may total na amji kaso na siya. This is to prevent ba in the future unsay ato mga activities nga dili jud pwede magpinuag inana. Apan taliwala sa nagkatag nga bomb joke, sumala sa kapulisan, nagpabiling malinawon og luwas ang pagsaulog sa Paskuhan sa maong syudad. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera, ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Christmas vibes na sab sa Hall of Justice sa Davao City. Diyan gi-display na ang mga parol nga hinimo sa mga paroli o probationer. Ano ang report ni John D. Esteban? Klase-klaseng gidakon og disenyo sa mga parol. Kini ang imuhang makita sulod sa Hall of Justice sa Davao City. Kadaghanan gama sa recycled material sama sa plastic nga kutsara ug straw. Duna sa hinimo sa indigenous materials sama sa ginit ug panit sa mais. Usa kini sa proyekto sa Davao City Parole and Probation Office nga gisugdan niadtong 2020. Ang mga parol hinimo sa mga parolees ug probationers. Usa na diha ang bana ni Lorena nga nakagawas ning baguhay lang. Siya sab ang naghatod sa parol nga hinimo sa iyang bana. Malipayon si Lorena kay karong Pasko subli niya makauban ang iyang bana. Pasalamat jud ko ma'am. Mao man pod akong gikuan nga sa Pasko makauban pod nako siya kay tung last year wala baya pod siya ma'am. Importante nga magkauban sa Pasko. Importante ma'am para mabuo po ang pamilya. Dunay sobra 240 ka lanterns ang i-display. Kaning amo ang project sa paghimo nila og parol ma'am namugna ni adtong panahon sa pandemic. So ang mga kliyente namo dili maka report diri face to face sa opisina mao nang gihatagan namo sila in compliance sa ilang parol conditions nga mo report kada bulan diri. Tagaan namo sila og project as a form na pud og art therapy during that time para ma-avoid ang depression, magka-banding pud ang pamilya sa paghimo sa ilang mga parol. Ang staff padayon sa pagsabit og parol. Tuod man sa pagsulod pa lang mabati na ang spirit of Christmas. We are grateful to the parolees and probationers as they once again shared to us their talents. So the aim of these lanterns is actually to make the parolees and probations productive members of their respective communities. That's why I would like to urge everyone to come and visit the Hall of Justice. Even if you have no pending case here, just come here and support the efforts of the probationers and parolees, and maybe you can purchase one or two of their products. Kini mga stars nagpadayag sa kaliwanag sab sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Pagpakita nga ang ato mga kliyente bisag mga marginalized sila nga sector sa atong sosyedad kabahin na sab sila sa kasaulogan sa Pasko. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 11 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimot ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.